natin sa umagang ito ay yung ating pananampalataya. Kumusta yung ating pananampalataya? Sino ang gusto ng ating pananampalataya sa itong taon na ito ay lumakas pa at maging strong pa ang ating pananampalataya sa Diyos? Amen. Amen. Sa karoon. Amen. Amen, please. Sino gusto mabago ngayon ng buhay? Sino ang ayaw na yung dating buhay? Sino yung ngayon na gusto ay lumago? Sino yung gusto ngayon magbago? Magbago! Bibilang tayo ng 365 days. Muli, magbibilang tayo na tayo ay babaguhin ng Diyos. Hindi na tayo katulad ng dati. Mag-start tayo ngayon. Mag-start tayo, hindi pa huli ang lahat. Nasa January 7 pala tayo. This is a new beginning. Mag-ignite tayo muli sa ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya ay i-activate natin muli sa araw na ito. Start po tayo na i-activate natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sino na yung mga nanghihina? Di pa man natatapos ang January. May nanlalamig na ba? Nawa, wala pa. Wag po tayong manlabig. Kaya po, ang ituturo ko po sa umagang ito ay activation ng ating pananampalataya. Kasi hindi po tayo mababago kung ang ating pananampalataya ay wala, patay, wala tayong pananampalataya sa Diyos at tayo ay pinanghihinaan na. Amen? Sabi nga, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluhuran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng nananalig sa Kanya. Amen? Amen po ba yun? Amen. Sino ang nagbibigay ng lahat? Unang-una, sino ang nagbibigay ng buhay? Diyos. Ang sabi dito, ang nagbibigay ng gantimpala, yung mga taong nananalig sa Kanya. Yung mga taong nananalig sa Kanya. Tayo pa ba hanggang ngayon, mainit pa ba tayo sa Panginoon? Nananalig pa ba ang buong buhay natin sa Diyos? O nababawasan na ba? Huwag natin hayaan na ito'y mabawasan. Hayaan natin maging strong ka sa umagang ito. At meron din na kapag strong ka, meron din darating at darating na kalaban ng ating faith na siyang maipanghihina natin para tayo hindi kumilos, para mamatay yung pananampalataya na yun. Kaya kung hindi ka sasampalataya sa Diyos, without faith, it is impossible to please God. Ang pag-aaralan po natin, gusto ko pang i-activate natin ang ating pananampalataya. Sino na po dito na-activate yung kanilang mga account? Sino ang naka-deactivated dito ang kanilang mga account? How about your faith? Deactivated na ba ang mga faith mo ngayon? Dahil kapag deactivated ang iyong account, you will not be rich, hindi ka ma-reach out. Kapag deactivated ang faith mo, hindi ka rin ma-reach out. Amen.
kung hindi ka nakaka-connect sa Panginoon, kung ang iyong account sa Panginoon ay deactivated. Tingnan niyo po kapag deactivated, nakaka-connect po ba kayo? Sa lahat ng mga SIM, sa lahat ng mga account? Amen? Kaya mag-activate na po tayo ng ating pananampalataya. Hindi pa po huli tayo. Mag-start po tayo. Start Jesus in your life. Mag-focus po tayo. Mag-focus ka, kapatid. Ngayon po ang simula na mag-focus muli tayo. Wala pong masama kundi tayo magsisimula ngayon. Mag-start tayo. Na-activate po natin muli ang ating pananampalataya sa Panginoon. Muli tayong manalig. Kung meron man, dagdagan natin, i-increase natin, i-level up natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sino ang magbe-benefits ng aking mga na sinasabi ng Panginoon? Kundi tayo din ang magbe-benefits ng lahat ng ito. Amen. Kaya sabi po sa 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi ni Apostol Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban at natapos ko ang dapat kong takbuhin. Sa panahon ngayon, tapos na ba ang takbuhin natin sa mundo ito para sa Panginoon? Siya, I have finished the race at nanatili siya hanggang ngayon, nananatili ang kanyang tapat na pananampalataya sa Diyos. Even though marami siyang nararanasan, marami naranasan, pero hindi siya naging magatag siya sa kanyang pananampalataya. Natapos niya ang race, natapos niya ang takbuhin. Tayo ba tapos na ang ating takbuhin para sa Panginoon? Tapos na ba tayo? Tapos ka na ba, kapatid, sa mga takbuhin natin ng buhay? Diba, hindi ba? Nagsisimula pa po tayo. Kaya ang sabi, mananatili kang tapat. Manatili kang tapat. Manatili tapat ka sa Panginoon. Dahil habang tinatakbo mo ang lahat ng takbuhin natin, ang lahat ng paligsahan na yan, ang lahat ng training sa buhay natin, dapat nandun na lagi ang tapat mong paglilingkod sa Diyos, yung tapat mong pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang ating pananampalataya na ito ay mayroon itong mga alaban sa ating buhay. Mayroon dito na habang tayo ay tapat, mayroon tayo darating yung mga bagay na kalaban ng mga pananampalataya natin. At dito tayo susubukan ng Diyos. At dito tayo susubukan kung tayo ba ay matatag na, kung tayo ba ay nananatiling tapat na sa Panginoon. Nakikita po natin dito, ipapakita ko sa inyo ano yung mga dapat na ating iingatan. Bakit para tayo? Ano yung mga dapat natin makita? Yung mga causes, bakit tayo nag-aalinlangan? Bakit tayo nagda-doubt? Sa ating mga panahon, may mga enemies po yung mga yan. May mga enemies ng faith natin. Marami po yan. Sabi ko nga po, kung tayo ay nasasapat lang sa atin, itong Sunday lang, nandito ka nakikinig, ito ba sapat na para sa'yo? Sapat na ba yung linggo mo na nakikinig, na wala man lang sa bahay, na continuous learning? Na hindi nagbabasa, na hindi nakikinig, at walang ginagawa? Sapat ba ito? Ang atin. Okay, nakikinig tayo, pero kailangan sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kailangan sa pakikinig natin
mayroon itong application. Hindi mo lang narinig ang salita sa umagang ito. Kailangan narinig mo ito dito sa kabilang tenga. May lumabas, nakalimutan na ang salita na narinig. Amen. So sabi na, I have finished the race. I have kept the faith. Sabi niya, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tapuhin. We are starting pa lang. Nag-i-start pa lang tayo ngayon. Hindi pa tayo tatakbo. Marami pa tayong tatakbuhin. Marami pa tayong dadaanan training. Marami pa tayo sa January nito hanggang December. Marami tayong gagawin. Marami tayong takbuhin na dapat nating tapusin. Matatapos niyo ba ito? Kung tayo ay nanghihina ng ating pananampalataya. At tayo ay hindi nananatili sa ating pananampalataya. Hindi tayo tapat sa ating pananampalataya. Hindi tayo nagiging matatag. Amen? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kapag dapat tayo may paninindigan. May paninindigan ng iyong pananampalataya. Mayroon tayong determinado ka sa iyong pananampalataya mo. At no one, dahil walang makakapagpababa ng pananampalataya mo ito sa Diyos. Kailangan ito'y mag-level up pa, maging strong ang faith mo pa sa Panginoon. Amen? Sabi nga sa Jude 1:3, sabi niya, gusto kong ano to para malaman nyo kung ano yung mga bagay na nakakapagpahina sa atin. Mga bagay na bakit di tayo kumikilos. Mga bagay na bakit tayo parang nakaharangan. Bakit tayo na-stagnant sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano yung mga bagay na yun? Amen. Sabi nga, mga minamahal, ang nais ko sana isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa ko ngayon nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangang isulat sa inyo isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalataya na ipinagkaloob ni minsan at pampakailanman sa mga banal. Panindigan nyo daw po. Sino yung banal na sinasabi dito? Panindigan mo yung tinanggap mo, ibinigay ng Diyos, ipinagkaloob sa inyo. Panindigan mo yung pananampalataya mo. Amen. Panindigan, determinado ka. Sino na ang determinado ngayon? Magsimula ka ngayon, kapatid. Determinado na ba ang pananampalataya mo ngayon? Magsimula ka ngayon. This is a new start. Lumago tayo, mag-start tayo. Hindi pa huli ang lahat. Mag-start muli tayo na matanggap mo yung gantimpala ng Diyos. Sinasabi niya, gantimpala ng Diyos. Panindigan mo. Sabi niya, keeping our faith is strong. It is a fight. Fight natin to, yung ating pananampalataya natin to. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, mahirap gawin, mapanatili ang faith, pero kailangan natin makibaka. Kailangan natin ipaglaban ang faith natin. Kailangan natin ito, sapagkat it is a battle. Battle natin to, it is a challenge for us. Challenge natin to, itong pananampalataya na itong na dapat meron ka. Amen. Hindi lang pananampalataya. Yes, nananampalataya ako. Dapat ito'y pinasagawa mo. Dapat ito'y may pagkilos ka. Dapat ito'y may pag-action ka sa lahat ng narinig mo. Hindi mo lang narinig ang salita. Kapag narinig mo lang ang salita at naupo ka lang, na-stagnant ka lang, walang pagbabago, na gusto mo, sabi mo, gusto ko po, Lord, mabago ako. Gusto ko pong mabago muli ako this year. Gusto ko pong makalapit sa iyo, Lord.
Gusto kong, Lord, na ako'y makapaglingkod sa iyo, sa iyong kaharian. Lord, ang nais ko, kalooban mo ang masunod sa buhay. Hindi po tayo magiging tunay na Kristiyano kung hindi natin ipaglalaban ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen? So, kailangan natin ipaglaban, panindigan mo ang pananampalataya mo. Panindigan mo, kapatid. Dahil ang pinanindigan mo, buhay na siya nagbibigay ng buhay mo. Siya ang nagbibigay ng lahat sa iyo. Siya ang makapangyarihan. Yan ang paninindigan mo sa buhay mo. Dahil hindi masasayang ang lahat ng bagay. Amen. Kaya ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Sinasabi ko po sa inyo na lagi tayong itisapay. Nakikipaglaban ka. I-fight mo to. Hindi. Kailangan kong ibandera ang kabutihan ng Diyos. Kailangan kong isigaw ang kadakilaan ng Diyos. How can you do that? Kung ito'y sinasarili mo lang. Kung ito'y wala ka sa pagkilos. Kung ito'y hindi nakikita sa iyong gawa. Kung hindi ito nakikita sa iyong personality, hindi nakikita sa iyong pagkatao. Paano mo sasabihin sa lahat? Lord, yung katapatan mo, yung kabutihan mo. Paano mo ito ibibigay? Paano mo isasabihin yung pananampalataya na yun? Ito dapat nakikita sa ating Lord. Amen? Sabi ko nga po, sa ating faith na to, marami itong bagay na tayo ay malakas, pero mayroong mga bagay na makikita para tayo lumakas. Bakit ba tayo nag-aalindangan? Sa pagsunod, nag-aalindangan ka pa na kitang-kita mo ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga po sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa limutan ito. Ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa ipapawid. Amen. Ang ating daw po struggle ngayon ay ano? Yung kadiliman sa mundong ito. Yung mga kalaban natin. Nakikita niyo ba yung mga kaalaban natin? Spiritually. Nakikita. Hindi nyo nakikita. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ano ang kalaban unang-una? Mundo. Yung sanlibutan na ito ay kalaban ng ating pananampalataya dahil ito sa mundong ito. Ang mundo na ito hindi natin kakape dahil nandito lahat. Dito ka pabababain ang iyong pananampalataya. Dito ka i-deceive ng mundo. Nasa libutan ito para mawalan ka ng pananampalataya at doon mo maibigay ang iyong maibuhos, ang iyong panahon at oras sa sanlibutan ito. Itong mundo, unang-una. Sabi nga, do not conform to the pattern of this world. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito dahil nanakawin ka. Nanakawin ka. Nanakawin ang iyong pananampalataya. Bakit sa mundong ito masaya ang tao? Sa mundong ito, malayang-malaya ang mga tao na makagawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Anong sabi? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. And then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Sa mundong ito, magbago tayo ng kaisipan. Huwag tayo makiayon upang maging matatag at matibay ang ating pananampalataya.
Pangalawa, flesh. Yung ating minsan ang flesh, ano yung flesh? Minsan nasusunod natin yung kagustuhan natin. Kapag ayaw sumimpa, ayaw ko sumimpa. Ayaw ko umatid ng gawain. Busy ako. Wag mo akong kayayain dyan, busy ako. Sino ang nasunod? Ang kalooban mo ang nasunod. Hindi ang Panginoon sa buhay mo. Di ba sabi ko po sa inyo, ang kailangan lang natin, ang prayer natin, Lord, ang sundin ko ay kalooban mo, hindi ang aking kalooban. Minsan sinusunod mo yung kalooban mo. Ayaw mong umaten sa mga gawain dahil bisita. Sino ang nasunod? Hindi nakita yung pananampalataya mo. Hindi nag-arise ang pananampalataya mo. Bakit? Yung sarili mo ang sinunod sa buhay. Isa na ayaw mo mag-pray. Bisan ayaw mo umatik ng gawain. Marami kang excuses. Maraming alibay. Ano tayo naman? Paano titibay ang pananampalataya? Paano maging strong ang pananampalataya mo kung sa mga gawain pala ayaw mong pumunta, ayaw mong gumutin? Dahil kapag pumupunta ka dito, nagkiking tayo. Marami tayong benefits, marami tayong nakukuha. Tumatatag tayo sa ating mga pananampalataya. Nadadagdagan tayo kung tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa mga salita nating naririnig. Huwag tayo mangiayon sa ating flesh. Walang walang mangyayari at buhay natin. Kung sinusunod natin ay balik sarili pa rin natin. Amen? Ito, pangatlo. Sa Ephesians 6:12, tatlo nakita ko dyan, mundo, flesh, Satan. Yung Satan, the devil will do anything for us to lose courage. Yung Satan, haharangin ka. Huwag kang pupunta dyan. Huwag kang pupunta sa mga gawain na yan. Haharangan ka. Tutulungan ka. Para hindi ka pumunta. Ito ang gawa ng kadiliman sa ating buhay. O minsan, busy ako. O antok na antok ako. Busy ako. Wala akong tulog. Ang yan ang ginagawa ng mundo ng kadiliman sa ating buhay. Pero sabi ko nga, tayo ay nasa liwanag na. Tandaan niyo po, tayo ay nasa kaliwanagan na. Huwag na tayong pumunta sa kadiliman. We are the light and soul. Tayo po ay nasa maliwanag na nataan. Amen. Kaya, huwag ka nang pumunta sa kadiliman na sinasabi ko ngayon. Huwag ka nang magpauto. Huwag ka nang magpauto kay Satan rolling like a lion yan. Sa mga buhay natin, si Satan, huwag ka sisimba. Matulog ka na lang dyan. Dahil masarap matulog. Masarap bumaluktot dahil malamig ang panahon ngayon. Pero kung ikaw, ipaglalaban mo, may paninindigan ka, hindi. Kailangan kong tumayo, kailangan kong magpuri sa Diyos. Kailangan kong ibalik sa Diyos yung kanyang pasasalamat ko, ang aking pagluwalhati sa Kanya. Kailangan kong isigaw ang kanyang kadakilaan. Paano mo isisigaw kung ikaw ay tulog na tulog? Wala ka man lang pagpunta, wala ka man lang pag-effort. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo, keeping the faith is strong, it is a challenge. Challenge po ito sa ating lahat. Challenge po ito sa ating buhay. Amen? Challenge ko. Tina-challenge ko po kayo ngayon. Hindi pa tapos ang January. Tina-challenge ko po kayo. Challenge ko rin po ito sa akin. Pero sabi ko nga po, ang lagi kong panalangin sa Panginoon. Lord, ang kalooban mo ang laging masunod sa aking buhay. Alam niyo kung minsan, sabi ko nga, atin kaya akong gawain. Pero sa alam niyo, nakikita ko na lang nandito na ako. Bakit? Ang prayer ko is, Lord, ang masunod sa buhay ko, ang kalooban mo, hindi ang aking kalooban. Kahit minsan, sabi ko, Lord, ilan na lang kami. Ang mawala na po yung mga dati namin mga kasama, nanlamig na, nakawala na. Pero sabi ko nga po, kapag ang prayer mo ay ang masusunod ang kalooban ng Diyos,
ito ang susundin ng Diyos para sa iyo. Yan ang maging prayer nyo na masunod ko lagi ang kalooban mo kahit ayaw mo. Susundin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nga po sa Luke 22:32, subalit idanalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Itinadalangin tayo na tayo ay huwag manghina ang ating pananampalataya. Si Peter po dumaan sa matinding challenge. Itinalangin din siya. Itinalangin siya na maging malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat tayo palagi inaatake ni Satan ng faith natin upang tayo ay manghina at mag-doubt tayo sa Kanya. Sino po yung mga target nito? Sino ang mga target ng kaaway sa ating buhay? Tayo rin pong believers. Tayo rin pong nananampalataya sa Diyos. Kasi tayo ang active na Kristiyano. Hindi po ito ibibigay sa mga non-believers. Kundi tayong nananampalataya na. Ang target ng kaaway para tayo ay panghinain. Dahil tuwang-tuwa ang kaaway kapag tayo ay hindi nagpupuri, kapag tayo ay wala sa koneksyon sa Diyos. Tayo ang tinatarget. Yan, tuwang-tuwa ang kaaway kapag wala ka sa kalumuran ng Panginoon, kapag wala ka sa presensya ng Diyos. Kukuhanin ka, panghihinain ang pananampalataya mo at pagdadaw ka na. Kaya nga mapalad ang tao, hindi nag-aalinlangan sa Panginoon. Mapalad ka, kapatid, na hindi ka nag-aalinlangan sa Panginoon. Mapalad ka na hanggang ngayon, magbilang ka muli hanggang 365 days. Mananatili ka na makasunod. Mananatili tayong maglilingkod, makasunod ayon sa Kanya kalooban. Amen? Ano po yung causes? Bakit tayo nagdadaw sa ating mga pananampalataya? Sino na dito may doubt? Ano yung causes? Bakit ka nagdadaw? Ang ating pananampalataya, una, lack the Word of God. Insufficient the Word of God. Wala kang salita ng Diyos. Bakit? Pakilagay mo nga yung aking outline. What causes to doubt our faith? Una-una, lack the Word of God. Walang salita ng Diyos. Meron ka bang salita pero hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Itinatabi mo lang ang salita ng Diyos. Dapat ito ay ipamumuhay mo sa mga naririnig mo. Dahil ito'y sandata mo, ito'y weapon mo para ikaw ay tumatag, maging matibay, at ikaw ay maging malakas. At hindi ka kayang mag-give up, hindi ka kayang manawalan ng courage, at hindi ka panghinaan. Insufficient ka, the Word of God. Sabi po sa Romans 12:3, sige, Joshua muna tayo, Joshua, mamaya 12. Sabi sa Joshua 1:8, eto na naman po tayo. Last year, Joshua 1:8 pa rin. Sasabihin nyo ngayon, Joshua 1:8 pa rin. Yes!
Dahil ito, dito ka magtatagumpay. Sa Joshua 1:8 na to. Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano sabi? Dapat tayo ay nag-feed. Dapat tayo minunorish natin ang ating spiritual. Dapat tayo, mayroon tayong dinidiligan natin ang ating pananampalataya. Paano natin diligan yung halaman na ito'y nag-nourish kapag ito'y dinidiligan mo? Ito yung mayabong. How about yung ating spiritual? How about yung ating Hindi ba tayo, kung di tayo magbabasa, paano ka yayabong? Paano ka lalago? Ano ang iyong mga salita mo? Ano ang panlaban mo? Anong weapon mo? Kung wala kang salita ng Diyos, kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, ano ang command ng Diyos? Day and night. Sino na po dito? Nakapaglinggo lang, nababasa ang salita ng Diyos. Sino po dito? Nakapaglinggo lang, dito lang niya nababasa ang mga salitang ito. Paano tayo kung dito lang ang basihan mo, kapatid, at wala tayo sa bahay, hindi tayo man lang makapagbuklat ng ating Biblia, ng ating mga bagay na kailangan natin ikalalago natin ng ating pananampalataya. Hindi po sapat. Dito lang tinig natin, continuous po tayo nagbabasa. Dahil ito'y para din sa'yo. Para sa ikatatagumpay mo. At para sa ikakasagana ng buhay mo. Ito'y para sa'yo, para sa akin. Hindi para kanina mo. Sabi ko po sa inyo, lagi natin yung ang ating narinig, read the Word of God. Kailangan mayroon tayong salita ng Diyos. May salita tayo ng Diyos. Dapat tayo mayroong salita. Kahit isa man lang ang salita mo na nalalaman mo, mayroon kang panlaban sa mundo ito. Na kung minsan nangihina ka, pero Lord, sinabi mo, sa pangako mo, sa promises mo, ang hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pagmamahal. Sinabi mo yan. Okay. Kung may isa kang nalalaman, wag mo itong itago. Palaguin mo! At i-apply mo sa buhay mo. Magiging malakas ka, kapatid. Amen? Joshua 1:8. At ito nga po sa Romans 12:3. Sa Romans 12:3, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag mong pahalaga ng inyong sarili. Minsan po, nang higit sa iba. Minsan akala natin, ay, alam ko na yan. Alam ko na ang Joshua 1:8. Alam ko na ang salita ng Diyos. Minsan pinapahalagahan mo na dahil alam mo. Akala mo, alam mo. Pero tingnan mo, ano ba ang alam mo? Naiha-apply mo ba yung kaalaman mo? Minsan akala natin, higher tayo sa iba. Akala natin, uy, alam ko na yan, dapat sa iba yan. Sa ating lahat yan. Sabi niya, dahil minsan pinapahalagahan nyo yung sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin nyo mabuti ang tunay yung katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. May sukat ng pananampalataya ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Measure up our faith. Ano ang level ng faith mo ngayon? Ano ang level ng faith natin ngayon?
I-measure yung faith natin. Ang bawat Kristiyano may nag-measure ng faith. So ano ang dapat natin gawin? Para ma-measure yung faith natin, maging grow ka. Maging grow and deeper ka. Sa salita ng Diyos. Deeper, higher. At increase our faith. Paano natin gagawin? Ibig mo, halukayin mo. Halukayin mo ang salita ng Diyos. Hindi na tayo nakikinig sa oras na ito. Continuous po tayo nagbabasa. Continuous po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Continuous po natin matatagpuan ang Panginoon sa buhay natin. Continuous, Lord, na tayo ay tatatag, tayo ay ating pananampalataya sa Diyos. Nourish our soul. Kung tayo pinapakain natin ang ating sarili 3 times a day, minsan may 4 times, may 5 times, nakainin mo ang spiritual mo. Dahil ito din ay nagugutom na kailangan mong feed, kailangan mong ipakainin mo rin. Anong ipapakain mo sa spiritual na to? Ang salita ng Diyos! Kakain natin para ito'y lumakas. Para ito ay maging matagumpay. Hindi lang ating energy. Hindi lang para tayo lumakas. Yes! Physical body. Kailangan mong palakasin mo ang physical mo. Palakasin mo ang ating spiritual. Para tayo. Hindi lang po kakain lang tayo. Mas maganda ang kinakain natin ay salita ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay walang ginagawa sa harap ng Diyos, wala ni isa man, wala man lang tayong inaatinan para tayo uminit, para tayo mag-ignite, para tayo connected sa Panginoon. Low investment ang spiritual growth natin. Walang invest. Di ka nag-i-invest. Magsimula ka ngayon, mag-invest ka sa Panginoon Diyos. Hindi kung ano man ang i-invest mo, mag-invest ka sa Panginoon. Dahil dito ka magtatagumpay. Dito ka mananagana. At dito ka may kapitala. Amen? Amen? Sabi sa Luke 8:12. Amen? 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 Amen. Sabi sa Luke 12, ang pinling na laglag sa tabi ng daan ay mga taong nakikinig. Sino nakikinig? Darating ang diablo at inalis nito ang salita na mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga taong nakikinig. Those along the path are the one who hear and then the devil comes and take away the word from their heart. Tayo nakikinig dito, paglabas natin, tanungin ko kaya kayo, pagtanong ko, ano ang inyong napakinggan? Ano ang narinig nyo? Minsan, hindi nyo na maala-ala. Because, sabi nga, ang mga taong nakikinig, darating ang diablo, inaalis nito yung salita ng Diyos mula sa puso ng mga nakikinig. Huwag natin hayaan ng mga salita na yon ay maalis sa ating puso. Habang ito'y narinig mo, ito'y daladala mo, ito yung path mo, ito yung daan mo, ito yung lalakaran mo. Amen? Kaya nga, meron ay kinig na salita ng Diyos, say, yes! Galang kagalak! Yes, Lord! Yes, Lord! Amen! Amen! Pero pagkatapos, lahat ng yun, wala ng kabuluhan.
Nawa po, sa pakikinig natin ang salita ng Diyos, nawa po, na ito hindi nawawala ng kabuluhan. Ito'y iyak na isang kapatid. Dahil, hindi, ito'y bumabalik sa'yo na mayroong kabuluhan. Ang lahat ng ito. Amen. Na tayo ay dinibisip minsan ni Satan upang hindi ka manalig, upang hindi ka maligtas. Yan ang ginagawa ng kaaway sa atin sa araw-araw ng buhay natin. Dinibisip tayo upang hindi ka makaganap sa mga bagay na nais mo. Hinahadlangan ka. Hinahadlangan ka. Pero kapag nanindigan ka, ang iyong pananampalataya, panindigan mo. Panindigan mo. It is our battle. Amen? Pangalawa, wala ang ano ang nagkukos sa'yo? Bakit ka nagdadoubt? Lack the word of God. Pangalawa, incorrect the views of God. Maling pananaw at pangkunawa. Minsan naririnig mo na pero hindi mo pa rin nauunawaan. Iba ang pananaw mo sa buhay, lalo na kapag mayroon ka nakakausap na iiba ang pananaw mo. Dapat kung saan ka, dito ka, hindi kung saan ka nakikinig ng mga makinig ka, pumulot ka ng mga mabubuting salita, pumulot ka, pero hindi mo pakikinggan lahat yung mga bagay na katuruan na yun pala, ikaw pala ay na iba ka na. Amen. Kaya nga sabi, Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pag-aaral tungkol kay Kristo. Incorrect views of God, maling pananaw. Maling pananaw at pang-unawa. Minsan mali ang ating pananaw. Minsan akala natin yung ating pag-unawa yun na mali pala. Kaya tayo nag-aalinlangan. Minsan nakukuha natin yung pananaw ng iba na kung saan ang lalim-lalim mo na, bumabalik ka pa sa dati. Kung ikaw ay bago na, hindi na tayo babalik sa dati. Kung ano yung pananaw mo, hanggang ngayon ito pa rin ang pananaw mo na si Kristo ang buhay mo. At hindi na mababago yun. Wrong confession. Minsan mali ang ating pagko-confess. Minsan ang sinasabi natin, ang sinasabi ng puso mo, ay kay dapat galing sa puso mo, ito'y mahalaga sa Diyos. Minsan mali ang sinasabi ng puso mo. Minsan wrong confession ka sa Panginoon. Minsan nagtatanong ka pa sa Panginoon. Minsan nagtatanong ka, bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito sa Panginoon? Minsan nagtatawag ka, bakit ang lahat ng ito? Meron ba tayo, right? Nagko-confess ka. Nagko-confess tayo sa Diyos. Pero mali ang ikino-confess mo sa Diyos. Minsan nagko-confess ka, galing lang sa bibig mo, hindi galing sa puso mo. Amen? Sabi nga, 1 John 1:9, kung ipapahayag mo, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos. Sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung ipapahayag natin ng Diyos, natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin matatawarin tayo ng Diyos. Sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Eh kung mali ang ating confession, mali ang ating sinasabi, how come na tayo ay patatawarin ng Diyos? Ay alam ng Diyos ang
mo? Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa mundo ito. Transparent ang Diyos. Alam niya yung kaibuturan ng puso mo. Pero sa iba ay sinisigaw ng bibig mo. Pero sabi ko nga po, maging tapat at malinis ang pag-uusap mo sa Diyos. Amen? Para tayo'y inisin ng Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at doon mag-start, doon tayo lalago. Kung tayo mga kasalanan na hindi natin sinasabi, mga kasalanan natin tinatago natin, kasalanan natin ating ini-embrace pa, yung mga kasalanan na yun, ibigay natin sa Diyos at hayaan mong magpalinis tayo sa Diyos. Amen? 4. Prayerless. Sino dito ang palagi ang nananalangin? Sino dito? Yung dito lang nananalangin? Pagdating ng bahay, pagdating ng isang linggo, ni isa man hindi ka nakakonect sa Panginoon. Manalangin ka sa banal na Espiritu ng Diyos! Dahil sabi mo, hindi ko ako marunong manalangin. Manalangin ka, humingi ka ng banal na Espiritu ng Diyos para ikaw ay turuan ng Diyos para ikaw ay manalangin. Kung hindi mo alam paano ka manalangin, maghingi ka ng guide sa banal na Espiritu ng Diyos. Minsan wala tayong manalangin. Pagdating sa bahay, walang panalangin. Pagdating every moment ng buhay natin, kailangan may panalangin tayo. Huwag natin aalisin ang panalangin na ito sa buhay natin. Ano man ang ginagawa mo, kapatid, lagi kang manalangin. Lagi kang always pray, sabi nga, and never give up. Always pray and never give up. Lagi doon tayong manalangin. Sabi nga, when life is good, pray. When life is hard, pray. Praying in the Holy Spirit, prayer helps build up your faith life. Ako pag dito lang Sunday, ayaw na nanalangin. Kapatid, sinasabi ko po sa inyo, mag-start ka po. Mag-start ka na ngayong manalangin. Every now and then, kausapin mo ang Diyos. Every now and then, nakikonect ka sa Diyos. Ang Diyos 24 hours. Yang gising. Ikaw ba? Naghihintay siya ng iyong mga panalangin. Naghihintay siya ng paglapit mo. Naghihintay siya ng iyong pagdatal sa Kanya, ng pag-usal mo, ng panalangin mo sa Kanya. Eh, sabi, alam naman ng Panginoon yan eh. Alam na ng Diyos ang gusto ko. Ang sabi ng Diyos, i-voice out mo, sabihin mo sa Kanya, ang nais mo, sabihin mo sa Kanya, makipag-usap ka sa Panginoon. Kayo ng Panginoon ang laging mag-usap. Kapag hindi ka na ikipag-usap sa Diyos, kilala ka ba ng Diyos? Pag wala kang connection sa Diyos, paano ka makikilala ng Panginoon? Bakit pag hindi mo alam ang manalangin, prayer in the Holy Spirit. Minsan sa atin sobrang kabisihan, sa sobrang pagod. Minsan nasasabi mo lang, thank you Lord. Pero hindi ito gusto ng Diyos sa ating buhay. We need na mag-usap tayo, makausap natin ng Diyos, maging open line tayo sa Diyos, maka-close line na kayo sa Panginoon. Wala na kayong connection. Prayer is the most important ng buhay natin. Eh ate, paano po yun? Hindi po ako marunong manalangin eh. Paano po ba manalangin? Sabi ko nga po,
prayer in the Holy Spirit. Dahil sinabi dito na manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa ating. Jude 1:20. Dear friends, by building yourself up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, I am holy. You are to be holy. Ako ay banal, sabi ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging banal. Ini-claim mo siya yung father mo, ini-claim natin siya yung ama natin, tayo anak niya. Ang sabi ng Diyos, I am holy, you are to be holy. So kung nananalangin ka sa Kanya, dahil ang gusto ng Diyos, holy faith ang gusto ng Panginoon sa atin. Holy faith na meron ka panalangin sa Kanya. Praying in the Holy Spirit, na kasi pag ikaw ay nanalangin, ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa iyo. Kung hindi mo kayang manalangin, nakapisan. Amen? Huwag ka mananalangin for your own sake lang. Analangin mo ang lahat. Analangin mo lahat dahil may nananalangin din sa'yo para bumuti ang iyong buhay. Pray for us. Manalangin ka lagi. Lagi ka nakakonect sa Panginoon. Hindi yan ang ating weapon sa mundong ito. Upang ibig ka ng Panginoon, upang ingatan ka, kapayan ka sa lahat ng oras. Upang makasunod ka sa kanyang kalooban. Number 5, unbelief. Mamadali na po ako, mayroon pa po tayong Unbelief, kalaban ng faith, condition of the mind that refuse to believe God. Unbelief. Sabi sa Numbers 14:11, the Lord said to Moses, how long these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahabakin ng mga taong ito? Because of unbelief, paniniwala nila. Hindi sila naniniwala ay nandiyan na ang miracles. Ang tao kasi to see is to believe. Amen? Ang dami pa reklamo. Marireklamo ang mga tao ngayon na andyan na ayaw pang maniwala. Andyan sa buhay. Amen? Sabi nga ito ni Yahweh, kailan mo sila magtitiwala sa akin? Hanggang kailan tayo magtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan? Hanggang may buhay, magtiwala ka sa Diyos. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa tayo. Kaya sabi ni Moises, ano sabi? Ano sabi ni Yahweh kay Moises? Kailan pa sila magtitiwala sa akin? Samantalang masaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko sa kanila. Ano yung himala na yon? Nung sila'y 40 days, 40 nights, hinawi niya ang dagat, makataan lang sila. Hindi pa ba sila nagtitiwala? Kulang at kulang pa rin ang kanilang pananampalataya. Nagdadaon pa rin ang kanilang pananampalataya at pinakita na ng Diyos ang mga miracles na to. 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay, yun na lang ginawa ko. Nagsaksihan ang kanilang ginawa ko para sa kanila. And the last is unforgiveness. Kung tayo po hindi nagpapatawad, hawkang nalalago ang iyong pananampalataya. Kung tayo po ay hindi kung ang Diyos ay nagpapatawad,
Sino ka para hindi magpatawad? Tandaan po natin, kung ang Diyos ay nagpatawad, sino ka para tayo hindi magpatawad? Ito yung way para tayo ay dumago sa ating maging malakas pa tayo sa ating pananampalataya. Amen. At tayo po ay at ito na lang po, last verse ko na lang po. Mark 11:24. Therefore, I tell you, what you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Sabi po, kaya sinasabi ko sa inyo, ano bang hingin nyo sa inyong panalangin, taniwala kayo, matatanggap nyo ang mga magtiwala ka lang sa Diyos. Activated our faith. Magtiwala ka at manalig ka sa Panginoon Diyos.